Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang tila napahiya ang mga dilawan at si former Senator Manny Pacquiao. Matapos tinupad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pinangakong pabahay noon ni former Senator Manny Pacquiao na Malak Condominium. Pangulong Bongbong Marcos hindi binigo ang mga tao kahit hindi ito ang kanyang bukang bibig noon sa kasagsagan ng eleksyon. Pambansang pabahay, libreng ibibigay sa taong bayan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa Mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, magugunitan natin noon. Sinabi nga ni former Senator boxing legendary Manny Pacquiao na bibigyan niya ng pabahay ang lahat ng mga squatter, pati kuryente at tubig ay libre rin. Matatandaang ito di umano ang kanyang naging bukang bibig para makuha ang loob ng botante. Ngunit umani ito ng samut-saring reaksyon dahil alam nilang imposible di umano itong magawa ng dating senador, lalo't kinakailangan ito ng malaking halaga. At ngayon, binulaga at ginulat si dating Senator Manny Pacquiao matapos tinupad ni Pangulong Bongbong Marcos ang pangako nito na libreng pabahay at pang world class pa. Grabe talaga, nagsusulputan na ang mga pangbansang pabahay ni Pangulong Bongbong Marcos para sa mga Pilipino. Ito po ay makikita natin sa North Caloocan at ito po ay malapit ng matapos, kung saan makikita po natin dito ang mga kondominium na pang world class ang ganda. Grabe ang bilis nilang nagawa ito Meron po itong 26 building. Sa isang gusali po ay mayroong 5 palapag at mayroong 60 units. Ang kabuang bilang ng lahat ng units ay 1,560. Napakarami po, kaya marami ang makikinabang at matutulungan sa pangbansang pabahay ng Pangulo. At pag natapos po ito, uunahin po ang mga Pilipinong nakatira sa squatter area, yung mga natatamaan po ng proyekto ng gobyerno, katulad ng Build Program. At kabilang nga din po dito ang mga Pilipinong nakatira sa danger zone, yung mga bahay na binabaha malapit sa ilog. Sila po ang magiging prioridad as of now ng gobyerno na ilipat sa pangbansang pabahay ng Pangulo. At ang mamahala po dito ay ang NHA, ang Department of Human Settlement, kung saan sila ang mag-approve ng pamilyang Pilipino na gustong tumira sa pangbansang pabahay ng Pangulo. At ang mga gusaling pong ito ay nasa sentro ng lahat ng kailangan ng tao. Malapit po ito sa paaralan, health center, barangay hall, police station, palengke, at malapit din po ito sa... Grabe walking distance na lang guys. Kompleto nandun na, katabi ng palengke. At kung ano pa, di ba? May barangay hall pa. Terminal, at iba. May terminal pa. Kung gaano katibay ang ating Pangulo guys. Baga walking distance lahat guys, malapit lang. Pangkailangan ng mga mamayang Pilipino. Kaya naman napakaswerte ng mga taong titira dito dahil hindi lamang ito isang pabahay, kundi isang human settlement na kung saan komportable kang titira dahil malapit at nandito na po lahat. Dahil ang layunin ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay hindi lamang isang konkretong bahay, kundi isang konkretong tahanan na tirahan ng pamilyang Pilipino. One thing that I think clearly sets my father apart is that he had a very clear vision for our country. Malinaw na malinaw ang direksyon niya kung saan niya gusto dalhin ang bansa. Lagi niyang iniisip kung ano ba pinakamagandang tutunguan ng ating bansa sa 5 taon, sa 10 taon, sa 30 taon. Saan ba tayo patungo? Yun ang laging kanyang iniisip. He viewed his work as president as one of nation building, of building up our country to make it better. That is the motivation that I think we should return into our political system.
Nagsimula sa kanya ang mga pundasyon, yung mga basic na pangangailangan ng tao ay natugunan. Unang-una ay kailangan may makakain ng tao. Dahil dito ay kanyang binuo yung IRI, International Rice Research Institute. Yung research kung ano yung pinakamagandang binhi, paano ang pinakamagandang mga teknolohiya. Pinalawak niya ang irrigation system hanggang sa production, nagbibigay ng production loan. Magpoproseso, gobyerno rin. Meron tayo natin Food Terminal Incorporated, yan ang bagsakan. At yung mga wholesaler doon pumupunta. At ang presyo ng mga bilihin mas mababa kaysa sa komersyal. Dahil ang gobyerno ay dapat hindi pinagkikitaan yung ating mga produkto na dinadala sa taong bayan. Ang dulo nitong proseso na ito ay yung Kadiwa Center. Ito yung parang sari-sari store. Yung una malalaki pero paliit ng paliit hanggang nagkaroon pa na nung rolling Kadiwa ang tawag. Doon maaring bumili ng mura na pangangailangan na pang-araw-araw ng mga tao. Ganyan ang naging konsepto sa agrikultura noon. Pagtanim hanggang sa naging pagkain, tinutulungan ang magsasaka natin ng ating pamahalaan. Yan ang ating pwedeng gawing modelo sa darating na panahon pag pinalakas uli natin ang ating agrikultura. Marami nagsasabi na yung panahon ng aking ama ay ang golden age of infrastructure development dahil talaga ito ay naging napakalaking prioridad ng ating pamahalaan. Dahil sa pag-uunawa na ang ekonomiya ay umaasa sa infrastruktura. Dahil kailangan ang ekonomiya ay umaabot sa lahat kahit sa kasuluk-sulukan. Walang may iwanan. Hindi pwedeng Maynila lamang ang umuunlad. Ang pinakamagandang halimbawa dyan, yung Pan-Philippine Highway. Apari hanggang Hulo. Ang sa lagi nilang sinasabi. Para pinagdugtong ang Luzon, ang Visayas at sa Mindanao. Para talagang nararamdaman natin na buo ang Pilipinas nag-iisa. Habang naman dumadami yung infrastruktura, kailangan mag-industrialize para mas gumanda ang hanap buhay, mas malaki ng ating mga negosyante dito sa Pilipinas. Kaya ipinagsama na yan yung energy development. Nagtayo ng mga malalaking dam na ginagawang hydroelectric plant. Tayo ang isa sa mga nangunguna sa geothermal production ng power. Hanggang ngayon, kasama dun sa pagdagdag ng power ay yung rural electrification. Lahat ng malalayo ay inaabot pa rin ng kuryente. Kaya naglagay tayo ng mga submarine cable mula sa Visayas hanggang sa Mindanao. Naging mataas ang electrification natin, nasa 90+% tayo. Sa larangan naman ng edukasyon, ito ay pinakamalaking prioridad talaga ng aking ama. Unang pangangailangan ay yung pagdagdag ng school building. Kaya na-imbento yung tinatawag ng Marcos Prefab School Building. Yung prefabricated, hindi pa nauso yan noong 1967, 66. Dinala natin yung teknolohiyang yan para mas mabilis ang pagpatayo ng school building. Tapos yung training ng mga teacher, malaking bagay. Kung magaling ang teacher natin, magiging magaling ang mga graduate nila. At yan ang mga kailangan natin para pagandahin natin ang Pilipinas. Yung mga ibang lugar na walang college, nagkaroon tayo ng sistema ng University College. Ngayon tinatawag na SUC, State Universities and Colleges. Yung mga specialist institute, kinabanggit ko na yung IRI, RITM na ginagamit natin ngayon, Research Institute on Tropical Medicine. Marami rin yung mga tinatawag na Marcos Scholar. Nakapag-aral sa Germany, nakapag-aral sa Amerika, nakapag-aral sa Europe, nakapag-aral sa Middle East, kung ano-ano yung naging specialization nila. At ang kanilang pambawi talaga ay tumulong sila sa pamahalaan dahil expert na sila. Noong panahon na yun, tayo ang pinakamataas na literacy rate sa Asia dahil dito sa kanyang development ng edukasyon. Isa sa pinakamalaking prioridad nung panahon ng aking ama, ang healthcare. Kaya't marami siyang itinayo, mga ospital, yung heart center, lung center, children's hospital, kidney center ang tawag noon, para meron tayong specialist hospitals. Ang problema kasi, hindi na tayo nakapagpatayo ng malaking ospital mula noong 85. Kaya naramdaman natin kaagad nung nag-COVID, naging mabigat ang dami ng pasyente. Naramdaman kaagad natin ang pagkukulang. Itong mga basics nito ay tinatamaan ngayon dahil sa pandemya. Yung ating food security, sino bang aakala na ang Pilipinas mag-i-import ng galunggong? Yung infrastructure natin ngayon, kailangan na nating idagdag dyan yung ating digital infrastructure. Ito yung mga bagong highway. Dahil totoo naman, yung ating mga buhay ay naging dependent na sa infrastruktura ng internet. Sa energy naman, may balita na tayo na nagkaka-brown out. Kaya kailangan makahanap tayo ng bagong panggagalingan ng ating kuryente. Isama na rin natin dyan yung mga bagong teknolohiya, yung mga windmill, kagaya dun sa amin sa Ilocos Norte, solar power. Lahat yan ay kailangan pag-aralan para madagdagan ang supply natin. Ngayon, na nandito ang pandemya, kailangan natin baguhin ang buong sistema ng edukasyon. Napakahirap nitong pagbabago na dinadanas natin dahil sa pandemya. Higit sa lahat ay kung paano natin haharapin ang pandemya, baka maulit pa. Paghandaan na natin, patibayin ang ating mga research institute, mga scientifico. Kailangan natin magtayo ulit ng mga ospital. Kailangan natin paratingin ang healthcare sa baba.
Ito yung mga nakita nating kakulangan na dapat natin patibayin. Isipin natin, back to basics tayo. Balikan natin, patibayin natin ulit ang pundasyon ng ating ekonomiya. Ito ang ating dapat pinaplano para sa sinasabing rebuilding process natin na pagbalik ng ekonomiya pagkatapos ng pandemya. Magkaroon tayo ng pangarap para sa bansa. Let us have a vision for this country. Hindi lang tayo mag-survive, kundi tayo gumaganda ang buhay. Balikan natin yung lagi nating naririnig noon na ang trabaho ng pamahalaan ay hindi lang mag-survive, kundi ay pinapaganda ang buhay ng bawat Pilipino. My father had a vision, a dream for our country. And he wanted to reach that dream by building this nation up. Let us return to that concept of service for nation building. That is an idea that we in government will have to return to if we are going to succeed after this pandemic. Magiging matagumpay naman tayo kapag tayo ay magkakaisa. Sama-sama tayong babangon. At yun na nga mga At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.